Kaya mo bang matulog mag-isa sa ilalim ng tilting lighthouse? Handa ka bang pakinggan ang mga bulong sa iyong tenga? Hindi ito ang unang beses kong bumisita sa lumang parola, pero ito ang pinakakaiba. Kung may iniwang sekreto ang mga bantay sa parola noon, ano kaya yon? Ako nga pala si Teacher Sikad. Ngayong araw, samahan niyo ako dito sa dulo ng dalampasigan. Isang parola ang naghihintay. May kwento ito na kailangang marinig. Walang kwenta, ngunit kapupulutan ng aral. Habang lumalapit ako sa parola, mabuti naman at may simoy ng hangin. Medyo malamig sa lugar na ito, hindi ko alam kung bakit. Ang challenge ngayong araw, hindi lang natin ito titingnan. Alam nyo ba, dito tayo ngayon gabi matutulog sa ilalim ng parola. Maraming parola sa Pilipinas ang itinayo noong panahon ng pananakop ng Espanya na idinisenyo upang pagabayan ang mga galyon, barkong pangkalakalan at mga sasakyang pandigma upang ligtas na makatawid sa mapanganib na karagatan. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, ang ilang parola sa Pilipinas ay ginamit bilang mga himpilan ng militar ng mga Hapones. Kaya't may mga kwento tungkol sa nakatagong mga lagusan, nawawalang mga relic at mga kababalaghang na uugnay sa digmaan. Bago tayo mag-set up ng camp, isang tanong. Ligtas ba talaga matulog sa ilalim ng lumang parola? Ang ikinakatakot ko iba ka biglang gumuho o matumba ito. Ano kaya nasa loob nito? Para may sumakasabay sa akin pa itaas. Nanginginig ang mga tuhod ko. Nanginginig ang mga tuhod ko. Nanginginig mga tuhod ko. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang langit, narito ako, nag-iisa sa itaas ng isang lumang parola. Walang ibang ingay kundi ang pagbugso ng alon at huni ng hangin. Sa harap ko, isang malawak at misteryosong dagat. Tahimik, pero tila may kwentong itong gustong ibulong. Para may mga matang nakatingin mula sa kawalan. At ang tanong, ako nga lang ba talaga ang nandito? Ako nagluluto ng pagkain ngayon. Para nagsusulat ako ng alaala. Isang gabi na hindi basta-basta malilimutan. Habang ibinababad ko ang pagkain sa apoy, narinig ko yung tunog ng kulo ng pagkain. Parang musika sa gabi. Yung apoy parang sarili niyang buhay. Sumasayaw, nag-aalab. Tapos di mo alam kung hanggang kailan. Parang kwento na hindi mo alam kung saan patungo. Pero ramdam ko na mayroong lakas.
Yung apoy ng campfire, tumagos sa dilim ng gabi. Liwanag sa paligid, pero may mga anino pa rin. Ngayon habang nasa harap ng apoy, naisip kong yung apoy parang alaala. Minsan sobrang lakas, parang sumasabog na liwanag. Minsan, parang hindi mo kayang hawakan, pero sa huli, nauubos din. Pareho mga alaala, hindi mo kayang dalhin habang buhay. Bago pa sumikat ang araw, gising na ang parola. Tahimik itong nakatayo. Pumas tamang sabihin, nakahilig. Tila pagod na sa paglipas ng panahon, pero patuloy pa rin nagbabantay. Habang unti-unting sumisikat ang araw, sakalang sumisilip ang tunay na anyo ng lugar na ito. Maganda. Oo, pero malungkot na hindi maipaliwanag. Parang lugar na nakalimutan na ng panahon. Pero pilit pa ring bumubulong. Ito ang hiling kong matutunan nating pakinggan. Ang katahimikan. Dahil sa gitna ng katahimikan, doon natin maririnig ang kwento ng lugar na tulad nito. Mga kwentong walang title, walang author, pero may aral. Sabi nila, may mga lugar na hindi mo dapat iniiwan, na walang paalam, kaya bago tayo umalis, magpapasalamat muna tayo. Ang lupa ay bumigay, ang parola ay tumagilid, ngunit ang kwento ay mananatili. Salamat sa lumang parola. Paalam.